Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, mga insidente sang pagpangawat sa Iloilo City kag Capiz nakuhaan sang CCTV. Pagransak sa duwa ka printing shop sa Haro na Hulikam, kwarta kag mga gamit na taban, samtang pagpangawat sa isa ka lalaki sa mga cellphone sa balay sa Ibisan, Capiz, Hulikam man. Pinakaunang pag-atubang ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber sa The Hague, ipatigayon karon 9 p.m. oras diri sa Pilipinas. Pulis nga ginaligar nagkastigo sa isa ka PDL sa Bacolod City, may personal nga kaugot sa tagreklamo suno sa iya pamilya. Kapin 3 ka lalaki nga ulihi nakaupon sa Slovak National Anti-Sasampuan Patay, ginakabig na sang kapulisan nga persons of interest. Kag pila ka mga konsumidor nagakabalaka sa epekto sang malawig nga scheduled brownout kon weekend, ilabi na nga mainit ang tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, kapuso doble halong nga hindi mabiktima sa makawat. Sa Haro, duwa ka establishmento ginsulod sang kawatan, samtang sa Ibisan balay pa simple man nga ginsulod sang isa pa kakawatan. Tanan nga insidente nahuli ka. Si John Sala nakatutok. Sa una nga paglantaw daw staff sang photocopy shop ang lalaking nga ini nga nakuhaan sang CCTV footage. Tuman kapos lang sa iya nga nakasulod. Kawatan na gali ini nga nangransak sang duwa ka establishmento sa Mission Road, Barangay Muntinola, Haro. Siyang nakasulod na gintabunan pa sini ang CCTV camera apang klaro na nga nakuhaan ang iya itsura. May natumbod na ang kapulisan nga posible sospek. Pero sa atong intercommunity, gagwa na sagad na niya or kuha na siya, gabunan. Gabunan nga makawat. Matapos sudlo ng photocopy shop, ginsulod man sini ang kaingot nga shop. Naglabot sa 11,000 pesos nga kwarta, isa ka kamera kag duwa ka mga cellphone ang nataban sang sospek sa duwa ka shop. Ang aton property is secure naton. Na bako pwede naton madubulak, tripulak. Makitaan sa video ang pagsulod sang lalaking ini sa isa ka balay pinaagi sa bintana. Pasimple nga ginsulod ang isa ka hulot. May tiun pa nga nagpasiga sang flashlight. Sa mga kwarto nagakatulog ang iloy sang tagbalay. Nakuha sang lalaki ang cellphone sini. Ang insidente ang natabo pasado alas 3 kahapon sang kagahon sa pulian sang pamilya Cesar sa barangay Ilaya, Ibisan, Capiz. Suno pa sa tag-iya sang balay, nakuha man sang sospek ang duha ka mga cellphone sang iya manghod. Isa ka cellphone sang iya bata kag 800 pesos ka kwarta. Antes magsulod sa balay, nakuhaan pa sang CCTV footage ang sospek sa gwa. Ginapatihan nga nag-agi ini sa pader sa likod sang balay antes nakasulod. Medyo naghaluga na bala, so may ginubra din siya sa bintana para magbukas. Ginbringka niya or ano. Hindi kilala sang tagbalay ang lalaki, apang nagpakig-angot na ini sa iban pa nga mga residente sa ilang lugar, nga ginkawatan man sa paglaom nga ini ang makilalaan. Ang insidente ang padayon pa nga naimbestigaran sang Ibisan Police. Upod kay Hans Disierto, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, gintala na alas 9 subong nga gabi oras diri sa Pilipinas ang nahaunang nga pagatubang ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber sa International Criminal Court. Si Duterte ang mag-aatubang sa mga judge para sa hearing kung sa din iplastar sa iya ang mga krimen nga ginaligar nga iya na komiter subong man ang iya mga kinamatarong bilang defendant. Si Duterte ang ginserbihan sang warrant of arrest sang Marso 11 kadungan sa pagabot sini sa Ninoy Aquino International Airport halin sa Hong Kong. Gilayon man ini nga gindala sa The Hague sa the Netherlands. Gindesignar naman ni Duterte si Anay Executive Secretary Salvador Medialdia bilang counsel sa iya pagatubang sa pre-trial chamber. Kaangot sini may ginapatigayon man nga prayer rally sa mga supporters ng Anay Presidente sa public plaza sa San Carlos City, Negros Occidental. Ini ang base sa impormasyon nga ginpalabot sang organizers sa news team.
Bugos nga banwa sang Leganes kag Kabatuan mga kapuso kag pila pa ka mga porsyon sang ukon kabanwahanan sa Iloilo maka-eksperyensya sang 12 oras nga brownout buwas. Pila ka konsumidor sa Bacolod City kag Talisay City may natala naman nga brownout sini nga weekend. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Poblasyon, Leganes, Iloilo. John? Jert, importante sa negosyo ang kuryente. Gani madamo sa mga negosyante subong diri sa banwasang Leganes ang nagakabalaka sa posible halit sa ila palangitanan sang 12 oras nga power interruption buwas. Sa negosyo na man ang Merlin nga laundry shop diri sa banwasang Leganes, kung suki ang istoryahan, the more the merrier ang ilang moto. Wala pa sa isa ka bulan nga nagbukas ang ilang negosyo. Bangod nagasugod pa lang importante sa ilang nga maka-operate adlaw-adlaw. Dako na nga perwisyo para sa ila ang bisan isa lang ka oras nga power interruption, ano pa ihan ng 12 oras nga nakaschedule buwas. Dako gid nga nga epekto kay tungod nga isa kadlaw hindi kami ka laundry kag sa Sabado nga daan damo na ang laundry mo kun kay gid na labada day gid na. Si Manong Ramil naman ang iya vulcanizing kag cycle parts shop ang nagadepende gid sa kuryente. Gani buwas, manirado na lang kuno ini. Ang electric, hindi mo magamit. Amo lang na compressor, wayangin. Amo gid na sir na problema sa brownout na di ka maka-operate, close gid. Suno sa Ileco 1, halin alas 6 aga tubtob alas 6 sa gabi ang power interruption sa bugos nga banwasang Leganes. Kag Kabatuan, subong ba na pila kabahin sang maasin. Santa Barbara kag Pavia. Main reason sinini NGCP is may mga ikandak sanda nga mga koreksyon no sa linya nanda from Santa Barbara to Ingori nanda nga 69 kV line. So at the same time during this power interruption this is also the time nga makakandak man sila kawan kang parallel activities. Sa Bacolod City naman ginabisuhan sang ini nga laundry shop ang ilang mga suki nga customer angot sa natala nga brownout buwas March 15. Ini matapos ginanunsyo sang Negros Power nga maeksperiensyahan sang madamo nga mga konsumidor ang napulo ka oras nga brownout sumugod alas 6 aga tubtob alas 4 sa hapon. Ini ang kabahin sang mga maintenance activities sang power distributor. Gani apisar apektado, ma-extend na lang kuno ang mga inis ang oras ng ilang operasyon tubtob bagbalik ng kuryente. Nang ga-open man kami Japon, waiting lang kami sa sa gasulod ng mga customer. Kay syempre ang iban ga dali man sang ilang mga nilabhan, so gambal lang kami pagkabuwas na lang. Jerd, pasalig sang Ileco 1 nga ang ila mga maintenance activities ang para mas mangin maayo pagid ang ila serbisyo sa ila mga konsumidor. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo ginisalamat. Samtang sa Bacolod City naman, pusahanay sa basketball santo. Ginapatihan sang pamilya, sang PDL nga rason sa ginaligar pagpangkastigo sa iya sang pulis sa prisuhan. Yaring balita exclusive. Nagapadayon ang investigasyon sa BCPO sa reklamo sa isa ka preso nga ginaligargin kastigo sang pulis sa karsel sang Police Station 9 sa Bacolod City. Sunod sa asawa sang PDL nga si Jevy Moyani. Posible may personal nga kaugot ang pulis sa ila padre de pamilya. Rason nga ginpahayag ginlampusan sinisang pala sang makapila ka beses. Nobyembre 2024 sa basketball court sa Barangay Sumag, natabo kuno ang pagkomprontahanay sang duha bangod sa pustahanay sa basketball. Sila naka-try na sila kontra niya sa basket. Tapos sinang naperdi na siya si John Prel ang pulis nga nagkastigo sa iya. Tapos inang hindi siya magbayad sa iyang perde. Duging paagi sa papulis-pulis ging pagwaan niya na armas. Ang 15 anyos nga bata ni Moyani, nasaksihan kuno ang hitabo sa basketballan. Basket na okay malang ga basket hasta nga nagbayranay na
Doon nagpainitay na kay ang grupo ni Papa nang lamang sila sa court. Di nagano sa nag-coach siya sa bagya, sang armas yan. Dugang aligasyon ni Jennifer, yagin paandaman pa sang pulis, ngay background check ang iyabana. Hebrero 28 sininga tuig, sang ginaresto sang pulis, si Muyani sa kaso sininga frustrated homicide sang 2017. Padayon, nga naga-duty samtang ginibisigaran ang ginareklamo nga pulis. Liwat, nga gitingwaan sang news team nga makuha ang ibahin apang wala ini sa police station. Basta makasala ang ato nga kapulisan, may corresponding din na sa mga konsekwensya sa ilang mga aksyon. Hindi man kami may tabon-tabon kung ano po ang sala sang kapdanan natin. Nagpasalig ang BCPO nga tutukan ang tanan nga anggulo sa investigasyon. Ginahandaan na sang pamilya Muyani ang mag-file sang ilang reklamo sa National Police Commission batok sa ginareklamo nga pulis. Upod, Kerinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Kapin 3 kalalaki nga ulihi nga nakaupod sa Slovak national nga nasapuan patay sa Boracay, ginakabig na nga persons of interest sa kapulisan. Si John Sala nakatuto. Mainabiyanon kag masami nagahalubilo sa mga residente subong bayan sa iban pa nga mga turistang 23 anyos nga Slovak national nga si Mikaela Mikova umarin sang nag-abot ini sa isla sang Boracay sang Marso 1 para magtambong sa kasal sang Pinay nga abyan suno sa Malay Pulis. Kaangot sini, ginatutukan subong ang mga persona nga iaulihi nga nakaupod antes na sapuan nga wala na sang kabuhi isang Marso 12 sang hapon sa sulod sang abandonado nga kapilya sa Barangay Balabag. We're looking at 2 or more po, na persons of interest, lalo na po yung mga individuals na nagkaroon po siya point of contact. Tinitirahan po natin yung mga foreign national at the same time po mga local na pumupunta po sa area po na yun. Ay hindi po natin masasabi dahil nga po napaka-friendly ng ating victim. Everyday sabi nga ng friend. Na-review na sa kapulisan ang CCTV sa palibot kung saan na-establishar nga nag-aisahanon ini nga nagpadulong sa kapilya nga kapin 1 kilometro ang distansya halin sa iya hotel nga ginatiniran. Nandun na rin po yung idea na dahil nga po pumupunta siya sa mga lugar na walang tao, andun po yung angle po na yung security niya talagang mariris. Dahil nga po yun ang lugar na hindi napapatrolyahan ng polis considering nga po na masukal at mabundok. Wala pa nilaging detalye ang iban pa ang mga nakuha nga impormasyon base sa footages. Ginahulat pa sang Malay Pulis ang resulta sang autopsy. Nagapadayon pa ang inventory sang personal nga mga gamit nga na-recover sa crime scene, gani hindi pa matumod kung may nadula sa mga ini. Bangod sa insidente, mas ginpahugot pa ang seguridad sa lugar kung saan nasapuan ang biktima, lakip na sa iban pa nga mga maligduin nga lugar sa isla sa Boracay, nga naibaluan masami ginakantuan sang pila ka mga turista. Dahil nga may pumupunta pa rin, meron naman po tayong nakadeploy na doon na police, and we also deploy our intelligence officers para po ma-check yung mga ganong areas. Nagapabilin sa isa ka punerarya sa katikla ng bangkay sang biktima. Wala naman naghatag sang pahayag sang gitpakigangutan sang kapulisan ang nobyo siningayara sa luwasang pungsod. John Sala, 1 Western Visayas. ka kandidato sa nagahirapit ng 2025 midterm elections ang ginserbihan sa notice sang COMELEC angos sa illegal campaign materials sa probinsya sang Negros Occidental. Mabuso 3 kadlaw ang ginhatag sang COMELEC kagod kakason sang mainiang ila mga campaign material. Sunog kay Attorney Ian Lee Anunaria, Provincial Election Supervisor. Sa tion nga hindi masunod ang mando sang COMELEC mahimo pasakaan sang kaso ang kandidato sa pagbayular sang Election Act. Masobra 4,000 na ka-campaign posters ang ginpangbaklas sang COMELEC sa probinsya sa diin nagapanguna sa lisahan ng Bacolod City gamay pinakadamo nga natipon. Ang rules na is ang mga EOs, masurvey sila sa ilang area of jurisdiction. Tapos mapicturan, tapos madala notice ang mga those posters out sa national pagkasubuan. Bantayan, mga tikang agod mapahagan-hagan ng epekto sang tuman kainit nga tiyempo sa ikayong lawas sa mga residente, ginlatag sang Iloilo LGU. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, mga tikang, agod mapahaganhagan ng epekto sang tuman kainit nga tiyempo sa ikayong lawas sa mga residente, ginlatag sang Iloilo LGU. Hazardous Heat Index Evacuation Center ipatukod sa kabarangayan para sa mga masakit sa tuman nga init. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. 3 ka estratehiya ang ginplastar sang Iloilo Provincial Government agud malikawan ang epekto sang tuman kataas nga temperatura. Una, likawan ang pagpainit halin alas 9 sa aga tubtub alas 4 sa hapon. Ikaduha, siguraduhon nga hydrated ang lawas pinaagi sa pag-inom sang bastante nga kadamuon sang tubig. Kag ikatatlo, paglikaw sa paggamit sa mga madamol nga panapton. Mahimo man nga i-regulate ang mga aktibidad kag pagtililipon sang tagsa ka LGU. Sarang man nga makapatuman sang adjustment sang work hours agud makalikaw sa health-related illnesses. Inyang nasaad sa executive order nga ginpagwa ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nagapatuman sang minimum public health standards bangod sang hazardous heat index sa probinsya. Suno sa gobernador, tagsa ka barangay kag LGU ang magtukod sa evacuation centers agud may kaduan ang mga tao sa tion nga maglain ng ila pamatsyag. Ilabi na ang may balatian ukon nalakip sa vulnerable sector. Air conditioned ini siya or temperature regulated. Sa facility, they can use barangay halls, barangay health stations. Again, ano na siya, municipal level and to the barangay level. You can use existing facilities. Magahatag sang financial assistance nga 10,000 pesos ang probinsya sa Kabanwahanan kag 25,000 pesos naman sa mga barangay. Sa 100,000 kay hindi man siya muna nakuha gidang amount, but it will help a lot to augment sa mga kinanglanon sa barangay. Diri sa barangay Pagsangaan, Pavia, plano nila nga obrahon ang session hall nga temporaryo nga hazardous heat index evacuation center. Para sini nga kami wala pa aircon, budgetan man namon para barangay budget i-share sa kaygog nga para madugangan. Si Nanay Feli nga isa ka senior citizen kag may alta presyon, ginakabig naman ini nga dako nga bulig. Okay mo na. Kung may mainit, may kantuan ka itong mga pabugnaw-bugnaw ka. Tiban gani kung may kwarta, kakanto sa mga mall para lang mga kapabugnaw-bugnaw. Upod kay Cirilo Landuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Wala sang bagyo kung malaing nga tiyempo nga nasiplatan sa sulod o kung sa Guaman sang Poricon Philippine Area of Responsibility. Easterlies gihapon ang weather system nga magaluntad kag makaapekto sa dako nga bahin sa pungsod. Busilingon, mga padayon ang mapaang nga tiyempo. Posible man ini nga magdala sang mga pagulan ilabi na sa hapon ukod sa gabi. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, Lakip, Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros provinces. Posible man ang pagulan sa nabilin nga bahin sa pungsod. Mga kapuso, Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagsulat sa DPWH Central Office nga hatagan atensyon ang mga delayed nga proyekto sa ahensya sa syudad. DPWH ICDEO ginmanduan sa DPWH Central Office nga magsabat. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga imbestigaran ang mga rason sang pagka-delay sa mga proyekto nga ginapatuman sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Inang kaundan sang sulat nga iyagin padala sa DPWH Central Office. Dugang diri luyag man sang alkalde nga maklaruhan sa allocation kag paggamit sang pondo sa idalom sang General Appropriations Act. Nahibaluan nga lakip sa mga delayed nga proyekto amo ang mga multi-purpose building sa mga barangay nga ginatudlo nga nagatugas sang huol sa pumuluyo. Nag-resort kita sa pagpadala sang sulat sa kay Secretary Bunuan considering nga ti inordinate na ang delay kag ti continuous ang refusal sa pag-provide sa aton sang information no kag data regarding sa funding sources sang pila ka mga unfinished infrastructure projects. Madumduman nga nagpadala sa imbitasyon ng alkalde kay Iloilo City District Engineer Roy Pacanan para sa pagsinapol sa March 7 apang wala ini nagtambong. Ginpahayag naman sang DPWH 6 nga nagmando si Secretary Manuel Bunuan kay District Engineer Roy Pacanan nga sabton ang mga ginapamangkot kag mga detalye nga ginapangayo sang city government. Kinahanglan nga magsabat man si Pacanan pinaagi sa sulat.
The instruction of the secretary for the district engineer for the district engineering office is to give insights, recommendation, and observation for every project nga ginrest ni Mayor Triñas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pabuso nagbaliskan ang pick-up nga ini matapos mabungguan ang nakapark na tricycle sa bahing sang Purok Highway, Barangay Zone 15 sa Talisay City, Huwebes sang hapon. Napilasan kagindala sa ospital ang 19 anyos na si Lionel Marfil nga natabuan nagatambay sa tricycle upod ang abyan nga si Jetho Camu sang natabuang aksidente. Nakaagom sang minor nga kapilasan ang driver sang pick-up nga si Mac Arthur Sendico. Maswerte nga wala nasamaran ang 4 kapasahero sang pick-up. Ginapahayag nga napiyungan ng driver samtang nagamaneho, rason nga nagabunggo. So napiyungan siya, naglagan niya sa lakyat pakilid. So pagkabunggo niya, nakabunggo pa siya dito sa may detachment sa amon dira nga Citizens Crime Watch. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Isa ka personnel sa Office of the Building Official sa Bacolod City gin-dismiss sa obra matapos na pamatudan nga nagpangilkil. Isa pa kaupo niyo personnel gin-suspend. Yaring balita. Matapos ang masobra sa katuig nga investigasyon, tuoy sa reklamo nga pagpangilkil. Ginpapanaugan na sa dismissal order sa Bacolod City LGU ang personnel sa Office of the Building Official nga si Reinhard Saison. Ini, santo sa memorandum ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa pagpatuman sa administrative case number 24-001. Ang upo ni Saison nga personnel sa City Engineer's Office nga si George Castañeda ang suspendido naman sang siyam kabulan. Ang duha ang ginreklamo sang pagpangilkil sa isa ka negosyante sang January 2024. Siya giniya ang part sang inspection team. In other words, siya gituya ang nagkadto kag siya tuya ang nakita sa CCTV video nga nagbaton sang money. Nagapilar si Saison kag Castañeda sa desisyon nga ginpapanaog sa ila kaso administratibo sang February 13. Marso 12, sang ginmando sa alkalde ang pag-dismiss kay Saison kag pag-suspend kay Castañeda. Gitingwaan sa news team na makuang bahin sang duha ka empleyado apang wala na kuno makabalik pa sa ila opisina suno sa ila makaupdanan. Samtang may panibago naman nga mga kaso sang pagpangilkil nga ginatutukan sang City Legal Office. Ang mga involbado, posible o personnel man sa gihapon. Apparently, ang building permit na ginhatag sa aplikante, piki. So pag-apply sa occupancy permit, piki ang basihan sa iyang occupancy permit. So involving fraud is duwa ka incidents. Kasubong sang nagligad nga proseso sang LGU sa pag-imbestigar. Wala ginhingadlan ang mga involbado samtang wala sang pinal nga desisyon sa kaso. Upod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Suksok ang madinuagon nga cultural attire, game na game nga nagtuon sa pagsahod sa ballet. Ang kapin 50 ka indigenous children halin sa Samabadjao community sa Angi School Mabangka, isa ka eskwelahan nga gintukod sa Taytayan ukon wooden footbridge sa Zamboanga. Kaupod sa Ballet Philippines ang Cartwheel Foundation kag Center for Community Extension Services sa ilang Ballet Brigade Mission nga nagatuyo nga mabuligan ang komunidad. Ang Samabadjao elders nagupod man sa ballet dance sessions kung sa diin sarang nila inihimuon nga health kag fitness routine. Nagupod man ang mga katigulangan nga Samabadjao tribe sa pagsaot sang ila traditional dance nga igal-igal, makabig nga isa ka universal language ang pagsaot pinaagi sa musika nga nagaserbi man selebrasyon sang kultura. Mapuso mas mangini espesyal ang Magayon Hinugtanan Festival 2025 sang banwa sang Moise Padilla kaupod ang Kapuso Stars. Bantayan sa Yasser Marta, Cheska Fausto, John Rex, kag Althea Blan sa aton Grand Kapuso Fiesta sa March 25, 8 p.m. nga magabonding sa inyo. See you there, mga Kapuso!
Mga kapuso, handa na ang Ilongga nga si Alexi Caimoso Brooks sa iya pag-represent sa Pilipinas sa Miss Eco International 2025 sa pungsod Egypt. Duha ka beses na nga nagdaog ang Pilipinas sa Miss Eco International pageant. Gani suno kay Alexi, himon sini ang tanan agod mapauli ang ika-3 nga korona sa Pilipinas. Hiwaton sa Abril 8 tugto 20 ang pageant activities. Proud ini nga dalo ng Iloilo City sa iya pageant journey bangod ang iya national costume kag suksukon nga gowns ang pagahimuon sang Ilonggo designers. Sa piyak sang kakapoy sa preparasyon kag trainings, nagahatag kuno sang kusog kay Alexi ang iya lola Basing nga pisar nagtaliwan na sang nagligad nga tuig, nagahatag sa iya sa gihapon sang inspirasyon. I think that my grandma is watching over me right now, and she wants me to do my best. She wants me to give my best, so I'll do it all for her. So I hope I'll make her proud. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, manamugid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.